Magandang araw sa inyong mga kapugi. Dahil sa umabot na tayo ng 500,000 followers ay naisipan namin magluto dito ng lechon belly dito sa ating ginawang DIY mini oven sa itaas ng bundok. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay laki kang talo. Hindi muna tayo mag-aayos ngayon ng kubo mga kapugi dahil maghahanda ako dito ng kaunting selebrasyon dito sa itaas ng bundok para magpasalamat sa inyo dahil umabot na tayo ng 500,000 followers. Maraming salamat po sa lahat na nagsusuporta sa aking mga vlog dito sa itaas ng bundok. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ako makakarating sa sitwasyon ko ngayon, at salamat din sa Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan sa araw-araw nating mga gawain at lalo ko pang pagandahin ang ating mga content para mapasaya ko lang kayo mga kapugi at ibibigay ko din yung best ko para maibahagi sa inyo ang aking mga natutunan at mga kaalaman sa mga bagong content creator dyan. Sipagan nyo lang at huwag yung sukuan. Sa umpisa talaga ay napakahirap yan mga kapugi, lalo na sa pag-iisip kung ano yung i-content mo at pag-i-edit pa ng video. At mag-focus na tayo dito sa pagluluto mga kapugi. Naghiwa na pala ako dito ng mga ricado na ilalagay natin dito sa karne. Sa mga tagapanood pala natin ng mga Muslim, pasintabi nga po pala sa ating lulutuin mga kapugi. At binudburan ko na rin ito ng asin. Ipinahid lang ito sa bawat parte ng karne para mayroong lasa itong ating laman. At dito ko na din inilagay ang bawang, sibuyas at tanglad na ating hiniwa na maliliit kanina. Pagkatapos ay binudburan ko rin ito ng seasoning at inilagay itong dahon ng tanglad sa itaas, pati na din itong dahon ng sibuyas. At dito ko na tinalian ang karne na may mga ricado. At nung sinimulan ko ng irolyo ito para matalian ay hindi pala natin kaya kapag mag-isa ka lang, kaya kailangan natin ng kasama para matalian ng lubusan. At nung naumpisan ko na ito sa gitna, kahit hindi na kailangan ng hawakan ay kaya ko na. Ang ginamit ko dito na pantali mga kapugi ay yung ginagamit na pantali sa sako ng bigas. Basta atin lang itong hugasan ng mabuti mga kapugi. At habang naghahanda pala tayo dito ng ating lulutuin ay bigla naman bumuhos dito ang ulan, kaso ito ay hindi naman tumagal at nakalimutan ko pala dito maglagay ng paminta kanina. Kaya dito ko lang inilagay dito sa bandang parte na may hiwa at minalotan ko na din ito ng saging mga kapugi at hindi na foil yung ginamit ko dito, baka meron na namang magre-reklamo. At kinapalan ko lang ang paglagay nito para kapag inilagay natin ito sa apoy ay hindi kagad masusunog itong balat dahil hindi natin control ang init sa loob ng ating ginawang DIY oven. Kaya ito yung diskarte ko sa pagluluto ng ating lechon belly mga kapugi. At tinalian ko lang din ito ng maliit na alambre para hindi maalis yung dahon ng saging sa pagkakabalot. At kumuha na din ako dito ng pansapin at nagputol na din ng tangkay ng saging para may papatungan ng ating lulutuin para kapag maisalang na natin itong ating lechon belly ay hindi masusunog itong ilalim. Ang purpose ko sa pagbalot dito ng saging mga kapugi ay para maluto muna ang pinakaloob nito para maiwasan ang pagkahilaw ng gitna ng karne. Pagkatapos ay dito na ako sinimulang gatungan ang ating ginawang DIY mini oven dito sa taas ng bundok. Papalakasin ko muna itong apoy para uminit na itong loob at sa wakas ay uminit na din itong ating kapaligiran at nag-asikaso na din ang aking asawa para makapag-ihaw na din dito ng isda at binalotan niya din ito ng saging mga kapugi dahil isasala niya ito doon sa ating ginawang lutuan sa loob ng kubo. At habang pinapainit ko dito ang ating DIY mini oven ay sinamahan ko muna itong aking biyanan para mag-ani ng tanim nating upo. Ito yung hindi natin kinuhaan nakaraan at ngayon ay malalaki na at makapagluto na tayo dito na masarap na ulam. Ito yung masarap sa pagkaramdam kapag ikaw ay nagtatanim dahil kapag inanihan mo na ang iyong tanim na pinaghirapan ay dito mo na makakamit ang tiyak na kasiyahan dahil meron ka ng masarap na pang-ulam at masustansya pa ito sa ating katawan. At pagkatapos namin mag-ani dito ng aking biyanan ay dinala ko na kagad dito sa aming kubo para maisama namin ito sa pagbaba namin ng bundok. Pagkatapos ay tinignan ko na dito yung aking ginatong dahil sa malaki na itong apoy ay dito ko na isinalang itong ating binalot sa dahon na lechon belly mga kapugi at naglagay ako dito ng 2 basong tubig sa kanyang pinapatungan para hindi kagad masunog ang pinakailalim ng ating lagayan at ito din ang magpapaluto ng laman. Ginawan ko lang ito ng diskarte mga kapugi para maiwasan ang pagkasunog ng ating niluluto. Nag-init na din pala ang aking asawa ng tubig para pagtimplahan kami dito ng kape dahil ang aking biyanan ay abala dito sa pag-aasikaso ng kanyang mga tanim. At nung ramdam ko ng mainit na ang loob ng ating DIY mini oven ay inalis ko muna ito sa pagkakasalang dahil lalagyan na natin ito ng uling mga kapugi at ito ay gawa sa baon ng niyog. Dinamihan ko na ito sa paglagay dahil sa karne ng baboy itong ating lulutuin. Pagkatapos ay inalis ko na rin itong kahoy na hindi pa nasusunog dahil ito yung sani na maraming usok sa loob. Pagkatapos ay binalik ko na dito sa pagkakasalang itong ating binalot na karne at dito ko na tinakpan mga kapugi at hahayaan ko muna ito ng 1 oras para maluto ang pinakaloob ng laman. At habang nag-aantay nagkakape muna kami dito ng aking biyanan at nagsimula na din magsaing itong aking asawa. At habang nagkakape ako dito ay nagtimpla na ako na ipapahid natin sa balat ng ating niluluto. Naglagay lang ako dito ng mantika, asukal at toyo at nung malapit na maluto itong kanin ay inilipat kaagad dito sa kabilang butas at para makapag-ihaw na din dito ng bangos. Ito yung
kapartner natin sa ating nilutong lechon belly mga kapugi. At gumawa na rin siya dito ng sausawan. At nung pagkalipas ng isang oras ay dito ko na binuksan itong ating DIY mini oven. Inilabas ko muna ito dahil dito ko natatanggalin sa pagkakabalot. Inalis ko muna yung mga alambre nakatali dito at iniisa-isa kong tanggalin itong mga dahon. Kaya ang ganda. Kaya medyo natuwa ako dito sa aking ginawa. At dito ko na pinahidan ng ating tinimpla kanina. Yung mayroong konting mantika, asukal at toyo. Nilagyan ko lang ang bawat sulok nito bago ko ulit ito ibinalik sa ating DIY oven. At saka ko na ulit ito tinakpan. At pagkalipas ng 30 minuto ay kagad ko naman ulit itong binuksan para pahidan ng ating tinimplang sausawan at tinakpan ko ulit ito mga kapugi. Dito ay nagbilang lang ako ng 15 minuto para alisin ulit ito sa pagkakasalang dahil tatanggalin na natin dito yung mga natirang tubig sa loob. Pero bago yun ay tinakpan ko muna itong ating oven para hindi sumingaw ang init sa loob at dito ko lang ito ibinuhos sa ating ginawang sausawan ng pampahid sa balat at tinignan ko din ang pinakailalim nito kung nasunog na sa pagkakaluto at nung nakita ko ay okay naman kaya pinahidan ko lang ulit ito at ibinalik sa pagkakasalang. At pagkalipas ulit ng 50 minuto ay akin naman ulit itong binuksan. Dito ay makikita mo nang malapit nang lumutong ang kanyang balat at sa hindi ko inaasahan ay bigla ako dito nagulat. Dito ay tatakpan na natin ito ng isang beses mga kapugi para lalo pang lumutong ang balat nito at pagbukas ko ulit ay naluto na rin sa wakas itong ating lechon belly at dito lang natin yan niluto sa ating ginawang DIY mini oven dito sa itaas ng bundok at sakto lang ang pagkakaluto natin itong mga kapugi. Kaya akin na itong hiniwa kaagad kung maganda ba ang resulta sa ating pagkakaluto nito. Dito pa lang ay naririnig mo na ang pagkakaluto ng balat dahil maganda naman tingnan itong kanyang katawan. Kaya titikman naman natin dito kung masarap ba talaga ang lasa. Mainit. Sobrang sarap mga kapugi kaya iniwa ko na ito ng maliliit at kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi please follow, like and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. So paano mga kapugi, kain po tayo. Yan ang kumain ng baboy. Natutunaw sa bibig ang taba. Hanggang dito na lang muna mga kapugi. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay at yun lamang po mga kapugi. Maraming salamat.